Nung tinignan na ito ng kanina kasama ay hindi na rin ito nakapagsalita at sinabi na sa kanila ng babae na doon pala ang computer shop na pinupuntahan nila pag hindi sila pumapasok sa kanyang klase. Pagkatapos noon ay piningot nito ang tenga ng dalawa at sinabi na pag inulit pa nila ito ay sasabihin na niya ito sa kanilang mga magulang. Bigla namang napahinto si Teacher Kong dahil narinig nito na merong tumawag sa kanyang pangalan galing sa likod. Bigla na lang tumulo ang mga luha nito nung nakita niya kung sino yun. Tinanong kasi siya nito kung pwede ba siya nitong tulungan para kumuha ng mga litrato na gusto niya. Hindi naman nakasagot agad doon ang matandang babae dahil tumingin lang ito sa ating bida habang lumalapit ito papunta sa kanya. Tinanong daw niya kay Yuntao kung nasaan siya at nung nalaman ni Lee na nandoon lang pala siya sa China ay pinuntahan siya nito agad. Dahil nakatingin lang sa kanya si Manhei nang hindi nagsasalita ay pabiro nitong sinabi na mukhang nakalimutan na daw ata nito kung sino siya. Hindi pa rin samsagot doon ang babae dahil hindi pa rin ito makapaniwalang nagkita ulit sila ng time merchant. Dahil napansin ng ating bida na namukan na siya ni Manhei ay kinamusta na niya agad ito. Bigla naman itong tumalikod kay Mr. Lee at sinabi na wag siya nitong tignan dahil kumpara sa itsura niya na hindi nagbago ay sobrang tanda na daw ng kanyang itsura. Dahil nakita ng kanyang mga estudyante na malalim ang iniisip ng kanilang teacher ay inisip nila na ito na ang pagkakataong tumakas kaya mabilis tumakbo ang mga ito palayo sa kanila. Para wala nang masabi si Manhei ay ginamit na ng ating bida ang kanyang kapangyarihan para pabilisin ang kanilang oras kaya bumagal na ng sobra ang lahat ng nasa kanilang paligid. Dahil sa kanyang nakita ay nawala na ang lahat ng tanong nito sa kanyang utak at inisip na ito nga talaga ang Lee na nakasama niya ng 10 taon noong bata pa siya. Dahil kanina pa hindi sumasagot ang matanda ay dahan-dahan itong lumapit sa kanya habang tinatawag siya sa pangalan niyang Manhei at tinanong kung bakit kanina pa siya nito dinidedma. Lumingon naman bigla sa kanya ang babae at sinabi na wag siya nitong tawagin ng ganon dahil hindi na ito bagay sa kanyang edad. Bigla naman itong naisip na tama nga naman ang sinabi ni Manhei kaya bigla na lang itong tumahimik. Pero, naisip naman agad ng ating bida na meron siyang pwedeng gawin para hindi na ito mailang sa pangalang yon. Kaya, nilabas agad nito ang kanyang mahiwagang orasan at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa katawan ng babae. Habang gumagana ang kanyang kapangyarihan ay inisip nito na nung umalis siya sa oras ni Manhei ay marami itong pinagdaanan katulad na lang ng pagbuo ng isang school ng mag-isa. Nagbukas din daw ito ng isang photography exhibition kahit na merong gera na nangyayari sa mundo. Mag-isa nitong tinuruan ang libu-libong babae para matuto ang mga ito at ginawa daw niya ito sa iba't ibang mga bansa. At nung gumaganda na ang estado ng mundo ay bumalik na ito sa kanilang bansa para doon magturo habang tinatago ang totoo niyang identity. Tiniis daw nito ang lahat ng iyon ng mag-isa kagaya ng pinanggako nito sa kanya at hindi sumuko kahit na gaano kahirap ang mga pinagdaanan nito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay huminga na ng malalim ang time merchant dahil tapos na ang kanyang ginawa. Ngumiti ito sa harap ng babae at masayang sinabi na welcome back kay Kong Manhei. Nung nakita nito na nawala na ang kulubat sa kanyang katawan ay naalala nito ang sinabi sa kanya dati ng ating bida na kaya niyang ibalik sa kanilang kabataan ang mga matatandang kasali sa kanilang club. Natigil naman ito sa kanyang iniisip dahil bigla itong tinawag ng time merchant. Sinabi nito kay Manhei na pwede na siyang sumama sa kanya at sumali na sa wakas sa Eternal Club. Bigla naman itong natuwa dahil laging kinikwento sa kanya ni Lee dati ang Eternal Club at sinasabi na pag nagkita ulit sila sa future ay isasali siya nito doon. Pero, bigla na lang napansin ng time merchant na nag-iba ang ekspresyon nito sa kanyang mukha. Pagkatapos noon ay hindi makapaniwala ang ating bida nung sinabi sa kanya ni Manhei na hindi pa niya gustong sumama sa kanyang sa ngayon. Hindi alam ni Lee kung bakit ito tumanggi dahil ang alam niya ay matagal na itong gustong sumali sa club kaya tinanong nito kung bakit bigla na lang nagbago ang kanyang isip. Pinaliwanag naman sa kanya ni Manhei na hindi siya pwedeng umalis sa kanyang school dahil siya lang ang nag-iisang language teacher doon. Kaya nakiusap ito sa time merchant na ibalik na siya sa dati niyang itsura dahil hindi maiintindihan ng kanyang mga estudyante pag nakita nila na bamata na lang siya bigla ng sobra. Pumunta ang mga ito sa school ni Manhei at pagdating doon ay sinabi sa kanya ng ating bida na dahil sa kanyang talino ay pwede sana siyang magturo sa mga pinakamagagandang university sa bansa.
Hindi daw ito makapaniwala na pumunta siya sa isang probinsya para doon magturo ng elementary literature. Pero, wala naman siyang magagawa dahil simula pa lang ng una ay iyon naman na talaga ang gusto ng babae. Habang nagsusulat ay sinabi sa kanya ni Manhei na kinakailangan siya ng lugar na iyon. Wala daw kasing magaling na teacher ang gustong magturo sa isang liblib na probinsya nang hindi pa malaki ang sweldo. Sa totoo lang daw, konti lang ang kanilang mga estudyante doon at ang karamihan pa dito ay walang mga magulang at walang mga pera. Iyon daw ang totoong rason kung bakit niya gustong magturo doon dahil kung hindi siya ang gagawa nito ay walang tutulong sa mga batang iyon. Tinignan naman ng mabuti ni Lee si Manhei at inisip na sa dulo, natupad pa rin talaga nito ang kanyang pangarap na maging isang teacher. Nagsalita na ulit ang babae at sinabi pa nito na matagal na niyang gusto ang magkaroon ng pagkakataong tumulong sa mga walang-wala kaya iyon ang kanyang ginagawa ngayon. Tumingin ito sa ating bida at sinabi na alam naman niya na naiintindihan nito ang kanyang sinasabi at kung bakit gusto niyang manatili doon para magturo. Hindi naman sumagot doon si Lee dahil inisip muna nito kung ano ang tamang sasabihin kay Manhei. Pagkatapos noon ay nagsalita na ito at sinabi na nung una siya nitong nakilala ay wala na itong gusto kundi ang magawa niya kung ano ang gusto niya nang walang pumipigil tulad ng ginagawa sa kanya ng kanyang pamilya. Napangiti sa kanya si Manhei nung dinagdag pa ng ating bida na nakikita daw nito ngayon na natupad na talaga ito kaya sinabihan siya nito ng congratulations. Pero, may hindi sinabi sa kanya ang time merchant dahil simula daw nung nagtagpo ang kanilang landas ay hindi na talaga siya katulad ng ibang mga tao kaya hindi nito mapipigilan ang unti-unting paglapit sa mga kagaya niya. Wala na daw ibang kailangang gawin ng ating bida kundi ang hintayin siya dahil sa Eternal Club din daw naman ito pupunta pagdating ng panahon. Bigla namang natigil ang usapan ng dalawa nung bigla na lang pumasok sa opisina ni Manhei ang isang lalaki. Masaya nitong binati ang dalawa at tinanong kung nakita ba nila ang kanyang anak na babae. Nakilala naman agad siya ni Manhei dahil ito ang tatay ng kanyang estudyante na si Nan. Nung nakita naman ito ng time merchant ay napansin ito na mukhang pamilyar ang itsura ng lalaking yun. Nagulat ito nung naalala na niya ito at sinabing siya nga ang tambay god na si Cheng Xiaoxian. Totoo nga talaga ang nasa report na ginawa ni Feng Hao dahil mukhang matino na talaga itong nagtatrabaho at meron na nga talaga itong anak. Mukha talagang umayos na ang buhay nito at parang hindi na rin siya nito nakikilala dahil hindi man lang siya nito binati. Nagsalita naman na ulit si Xiaoxian at sinabi nito na nakita niya ang ibang mga bata na lumabas pero wala doon ang kanyang anak kaya kung pwede daw ay tulungan sila nitong hanapin si Nan. Bigla namang itong natigil sa pagsasalita nung narinig niyang tinawag siyang daddy ng kanyang anak galing sa likod. Tinanong naman agad siya ng kanyang tatay kung saan siya nagpunta at sinabi lang nito na nag-review siya para sa exam nila sa susunod na araw. Natuwa naman doon si Xiaoxian pero sinabi nito sa kanyang anak na kailangan din itong magpahinga dahil wala siyang masasagot pag nagkasakit siya. Meron namang kakaibang napansin si Lee nung nakita niya ang itsura ni Cheng Nan. Kaya, ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para tignan ang status ng bata. Hindi makapaniwala ang time merchant dahil nung lumabas na ito ay napansin niya na meron na lamang itong 6 na buwan para mabuhay. Makikita natin na parang namuka na ni Xiaoxian ang ating bida pero hindi na niya ito pinansin at nagpaalam na lang sa kanilang dalawa at nanghingi ng tawad sa pag-istorbo nito sa kanila. Napansin naman agad ni Manhei ang ekspresyon ni Mr. Lee kaya tinanong agad nito kung meron ba siyang nakitang kakaiba. Seryoso nitong sinabi sa kanila na napansin daw nito na hindi na magtatagal ang buhay ni Nan. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa kanyang narinig kaya bigla itong napatigil sa kanyang paglalakad. Lumingon ito ng mabilis sa time merchant at galit na sinabi na hindi magandang biro ang kanyang mga sinabi. Dahil nakita ni Manhei na sumusugod si Xiaoxian palapit kay Lee ay agad niya itong pinakalma. Pinaalala ng teacher sa kanya na nasa school pa rin sila kaya sinabi nito na huwag siyang gagawa ng eksena doon. Naisip naman ng ating bida na dahil sa reaksyon ng lalaki ay alam din nito na merong sakit ang kanyang anak. Pero, hindi pa rin nawawala ang galit nito dahil sumisigaw pa rin ito sa ating bida. Natahimik naman agad si Xiaoxian nung sinabi sa kanya ng time merchant na nakalimutan na ba talaga nito kung ano ang kaya niyang gawin.
Dahil doon ay wala na itong nagawa kaya bigla na lang tumigil ang lalaki at sinabi kay Lee na wag na itong magpapakita sa kanila ulit. Pagkatapos noon ay nilapitan na nito si Nan at sinabi na oras na para umuwi. Nung makaalis na ang magtatay ay tinanong agad ni Manhei si Lee kung magkakilala ba silang dalawa. Hindi naman na nagpaligoy-ligoy pa ang ating bida at sinabi lang na naging customer na niya ito dati. Lumipat naman na muna ang ating storya sa dalawa at makikita natin na tinatanong ni Nan ang kanyang tatay kung sino ang lalaki na kausap niya kanina. Sinabi naman sa kanya nito na wag na niyang isipin yun at dahil nag-aral siya ng mabuti kanina ay kakain daw silang dalawa sa labas. Napatingin naman agad ito sa kanyang likod dahil narinig nito na merong tumawag sa kanyang pangalan. Tinanong sa kanya ng ating bida na aalis na lang ba talaga siya ng ganun-ganun na lang na parang hindi sila magkakilala. Sa totoo lang daw, nagulat siya na ganun na ang dati niyang customer na kilala sa pangalang Tambay God. Nagulat naman ang time merchant nung bigla na lang sumigaw si Xiao Xian at sinabing wag daw niya itong babanggitin sa harap ng kanyang anak. Pagkatapos noon ay kalmado na nitong sinabi kay Lee na bago niya sabihin na malapit nang mamatay ang kanyang anak ay umaasa pa rin siya na mapapagaling niya ito. Kinumpirma daw niya ito gamit ang kanyang kapangyarihan kaya kung pwede daw ay wag na lang siya nitong kausapin kahit kailan. Sinabi naman sa kanya ng time merchant na kung gusto niya ay pwede naman siya nitong tulungan. Hindi naman ito pinansin ng lalaki at naglakad na lang ulit palayo at nagpaalam na kay Mr. Lee. Makalipas lamang ang ilang minuto ay makikita natin na dumating na sa isang restaurant ang magtatay. Pagkaupo sa kanilang pwesto ay masayang sinabi ni Xiao Xian kay Nan na kumain lang ito ng kumain at pag meron pa siyang gusto ay sabihin lang daw niya ito sa kanya. Hindi naman nagsalita ang kanyang anak dahil makikita natin na parang meron itong iniisip. Akala naman ng kanyang tatay ay galit ito dahil sa kanyang mga narinig kaya sinusubukan siya nitong patawanin. Hindi naman ito gumana dahil bigla na lang itong nagsalita at tinanong sa kanyang tatay kung mamamatay na ba siya. Nagulat ito sandali sa tinanong ng kanyang anak pero sinabi nito agad na huwag siyang maniwala sa mga narinig niya kanina. Sakit lang daw yun at gagawin daw ni Xiao Xian ang lahat para gumaling siya agad. Malungkot naman itong sinabi sa kanyang tatay na alam naman niya na meron siyang rare heart disease na wala ng gamot. Alam ng lalaki na hindi yun sinabi sa kanya ng kanilang doktor kaya tinanong nito si Nan kung kanino niya yun nalaman. Malungkot nitong sinabi na narinig daw niya ang dati niyang mga magulang na pinag-uusapan nito ng pat ago. Parang ganun daw ang nangyari noon dahil dinala siya ng mga ito sa isang restaurant para kumain ng paborito niyang chicken bago siya iwanan ng mga ito. Napalingon naman sa kanya ang bata nung sinabi nito na hinding-hindi niya ito gagawin sa kanya. Sinabi din nito na merong God sa kanilang mundo na kayang magpagaling ng mga mabubuti at matatalinong bata na kagaya niya. Makikita natin na nakikinig sa gilid ang ating bida nung sinabi nito si Nan daw ang napili ng God na ito. Dahil sa kanyang narinig ay masayang tinanong ng bata kung sino ito at nasaan na ang God na yon. Hindi naman makapaniwala ang time merchant nung narinig nito si Xiao Xian dahil sinabi nito na siya ang God na yon, ang kilalang tambay God na gagawin ang lahat para mapagaling ang kanyang mahal na anak. Pagkalipas ng kinabukasan ay bumalik na muna sa school ang ating storya at makikita natin na naglalakad na si Manhei papunta sa kanyang KALS. Pagkapasok nito sa kwarto ay agad tumahimik ang lahat ng bata para mag-good morning sa kanilang teacher. Hindi naman nakapagsalita agad ang mga ito dahil nagulat sila sa itsura ni Manhei. Tinanong ng isa sa kanyang estudyante kung galing ba siya sa beauty salon dahil parang bum ata daw ang itsura nito. Hindi naman ito pinansin ng teacher dahil akala nito ay nang-aasar lang ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila na buksan na nila ang kanilang libro sa page 16. Nanlaki naman ang mga mata nito nung nagsalita na rin ng iba at sinabi na parang bum ata daw talaga ng ilang taon ang kanyang itsura. Pero, dahil sabay-sabay nagsasalita ang mga ito ay makikita natin na hindi na natutuwa sa kanila si Manhei. Kaya, sumigaw na ito ng malakas habang pinapatahimik ang lahat at sinabi na ulit na buksan na nila ang kanilang mga libro. Nagtawa na naman ang mga bata sa likod at sinabi na kahit na mukhang bum ata ito ay ganun pa rin ang kanyang ugali. Sa labas ng classroom ay makikita natin na nakatingin lang ang ating bida sa loob habang nagkaklase sila. Nakita nito si Nan sa likod kaya tinignan niya ito ng mabuti.
Ginamit agad niya ang kanyang kapangyarihan at makikita natin na ganun pa rin ang nakalagay sa status nito. Dahil doon ay aalis na sana ang time merchant pero bigla itong may naramdamang kakaiba. Alam niya na meron itong kinalaman sa bata kaya tinignan niya agad ang status nito. Doon na niya nakita na bigla na lang bumaba ng sobra ang lifespan nito dahil 23 hours and 42 minutes na lang ang natitira. Nanlaki ng sobra ang mga mata ni Lee dahil ngayon lang ito nakakita ng ganun at hindi niya alam kung ano ang rason nito. Hindi naman na muna niya ito pinakialaman at makikita natin na nagring na ang alarm sa buong school. Sinabi ni Manhei sa kanyang mga estudyante na tapos na ang kanilang klase at huwag nilang kakalimutan ang kanilang mga assignment. Agad namang nagsitayo ang mga bata at nagyaya silang maglaro ng soccer sa labas. Dahil sa pagmamadali ay nabunggo ng isa si Nan kaya nahulog ito sa lapag. Ngumiti naman agad sa kanya ang lalaki at nanghingi ng tawad dahil hindi naman niya ito sinasadya. Pero, makikita natin na merong kakaibang nangyayari sa kanya dahil nakahawak ito sa kanyang dibdib. Tinawag agad ng lalaking yun ang kanilang teacher at sinabi na bigla na lang daw hinimitay doon si Nan. Bago pa ito makapag-react ay bigla na lang pumasok doon ang mga doktor at tinanong kung nasaan ang pasyente. Kaya pala nandoon agad ang mga ito ay tinawagan sila ng ating bida at ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para makadating agad ang mga ito doon. Sinabi naman na ni Lee kay Manhei ang nangyayari at pinaalam na hindi na aabot ng isang araw ang lifespan ng batang yun. Lumipat naman agad ang ating storya sa ospital kung saan sinugod si Nan. Makikita doon na sinasabi ng doktor na ang sanhi ng kanyang heart attack ay ang biglang pagtama sa kanya at ang pagkahulog nito sa lapag. Habang nagmamadaling naglalakad papunta doon si Xiao Xian ay sinabi pa ng doktor na ang totoong rason kung bakit nangyari yun sa bata ay ang kawalan nito ng tamang treatment at hindi pag-inom ng tamang gamot para sa kanyang sakit. Nung hinanap ni Doc kung nasaan ang magulang nito ay sakto namang dumating doon ang lalaki na galing pa sa kanyang trabaho. Nung nakita nito si Lee ay lalo itong nagalit at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanyang anak. Hindi naman na natuwa sa kanya ang ating bida kaya bigla na lang niya itong sinuntok sa mukha. Hindi naman alam ni Manhei kung bakit niya ito ginawa pero pinatigil agad sila ng doktor dahil hindi lang daw sila ang nandoon sa ospital. Dahan-daang lumapit ang time merchant kay Xiao Xian at tinanong niya dito kung kalmado na ba ito. Sasabihin na daw kasi sa kanila ng doktor kung ano ang gagawin niya para kay Nan kaya kung hindi na siya galit ay pwede na nila itong pakinggan ng sama-sama.